Naranasan niyo na ba ang isang relasyon na matagal nang alam ng isip niyo na kailangan ng tapusin, ngunit hindi ito magawa ng puso niyo, kaya't nagpatuloy pa rin kayo? Maging ako man. Ang una kong pag-ibig ay hindi isang mabuting tao, pero dahil nagpadala ako sa agos at tumagal ang aming pagsasama, nauwi rin ito sa isang hindi magandang wakas. Tunay ngang hindi natin kontrolado ang tadhana. Ganoon din ang bida sa ating kwento ngayon. Ito ay isang istorya tungkol sa isang babaeng Ingles na lugmok sa kalungkutan matapos putulin ang masamang ugnayan na tinawag niyang unang pag-ibig. Para daw makapag-move on, kinaladkad siya ng kanyang mga kaibigan at sa pilitang isinama sa Pilipinas. At doon, sa dalampasigan ng Boracay, habang tahimik siyang nagpapahinga, nagising na lang siya na may isang lalaking Pilipino na mariing nakadiin sa kanyang dibdib. Ngunit sabi niya, ni isang sigaw ay wala siyang nagawa at hindi man lang siya nakagalaw. Ano nga ba ang tunay na nangyari? Pakinggan natin mismo sa kanya. Hello, ako si Emily. Isang simpleng babae na nangarap lamang ng isang ordinaryong buhay. 7 taon kong pinamahalaan ang isang cafe kasama ang aking unang kasintahan. Hindi ko naman ito ipinagmamalaki dahil lang sa tagal. Pero para sa akin, bawat araw ay mahalaga. Isang ordinaryong araw lang din ang araw na iyon. Pagkatapos isara ang cafe, pauwi na ako ng mas maaga kaysa dati. Biglang bumuhos ang malakas na ulan at wala akong dalang payong. Habang nagmamadali akong maglakad, natanaw ko ang nobyo kong si Mike. Siya, na 7 taon kong kasama at business partner, ay may kasamang ibang babae at sobrang lapit nila sa isa't isa habang may payong na nagsisilbing silong. Bukas ng umaga, siguraduhin mong hindi kanya mapapansin pag alis mo, ha? Malinaw kong narinig ang boses niya. Nanigas ako sa kinatatayuan ko habang pinagmamasdan sila. Hanggang sa nakita kong hinawakan ni Mike ang kamay ng babae at hinalikan ito. Ang 7 taon naming pinagsamahan at ang mga alaala sa Rosemary Cafe na aming binuo ay gumuho sa isang iglap. Umuwi akong basang-basa ng ulan at inayos ang lahat. Kinuha ko lang ang ilang damit at mahahalagang gamit at nagtungo sa bahay ng kaibigan kong si Kate. Emily, okay ka lang ba talaga? Sinalubong ako ng nag-aalalang tingin ni Kate. Sa tingin mo ba okay lang ako? 7 taon ang natapos ng ganito. Nagsikip ang lalamunan ko at hindi ko na naipagpatuloy ang sasabihin ko. Kinabukasan, binaliwala ko ang sandamakmak na tawag at text mula kay Mike at nagpunta ako sa cafe. Ngunit pagdating ko, nakakandado na ang pinto. Dali-dali kong kinuha ang aking susi at binuksan ito. Ngunit ang opisina ay wala ng laman. Ang computer at mahahalagang dokumento ay nawala na lahat. Nang tingnan ko ang bank account, ubos na ang laman ng company passbook. Ang cafe na 7 taon naming binuo. Ang lahat ng passion at oras na ibinuhos ko roon ay naglaho na parang bula. Sa legal na usapin, ako ang representative, Emily. Dahil ako ang nagpasya na umalis, lahat ay akin. Ang malamig na boses ni Mike ang narinig ko sa kabilang linya. Nang kumonsulta ako sa abogado, mas naging malupit ang katotohanang nalaman ko. May malinaw na depekto sa aming co-ownership agreement at halos walang legal na hakbang na maaari kong gawin. Sa isang gabi, nawala sa akin ang lahat. Kasintahan, trabaho, at tirahan. Sa edad na 32, naging isa akong walang trabaho. Sa mga araw na iyon ng kalungkutan, palaging nasa tabi ko si Kate. Habang nakahiga lang ako sa sofa sa bahay niya, araw-araw na walang gana, isang araw ay biglang dumating si Kate kasama ang mga dati naming kaibigan. Emily, hindi pwedeng ganito ka na lang kalungkot. Kailangan mong mag-travel, sabi ni Sophie, isa sa mga kaibigan ko mula pa noong kolehiyo. To be exact, tayo ang magta-travel. Dagdag ni Kate habang nakangiti. Sina Sophie, Kate at Hailey. Mga kaibigan ko sila mula pa noong college, pero unti-unti kaming nagkalayo simula nang maging kami ni Mike. Mukhang nakapagplano na sila ng biyahe. Ang suggestion namin ay, Pilipinas! Sigaw ni Hailey na puno ng excitement. Nang magpakita ako ng nagtatakang mukha, sabay-sabay silang nagsalita. Ang ganda ng mga beach doon. Yung mga diving spots, yung mga pagkain, at higit sa lahat,
ang babait ng mga tao. At para sa'yo na kailangan ng bagong karanasan, perfect yon. Isang mundong malayong malayo kay Mike. Sa huli, napapayag na lang din ako sa kanilang pamimilit. Sa isip na makakasama kong muli ang aking mga kaibigan sa isang biyahe, unti-unting gumaan ang pakiramdam ko habang nag-iimpake. Iniisip ko, kung tunay nga bang magagamot ng biyaheng ito ang aking mga sugat. Ang unang impresyon ko pagdating sa Ninoy Aquino International Airport, ay nakakalula. Nagulat ako sa laki at modernong anyo ng paliparan, pero mas nagulat ako sa init at ingay paglabas. Sumakay kami ng sasakyan papuntang hotel namin sa Bonifacio Global City, BGC. At ang tanawin sa labas ng bintana ay mas moderno at sopistikado pa sa inaasahan ko. Mga kumikinang na neon signs, matataas na gusali, at makukulay na billboard ang agad na pumukaw sa aking pansin. Tingnan mo, Emily! Sabi ko sa'yo, di ba? Sobrang moderno at buhay na buhay ang Maynila, sabi ni Kate na puno ng sigla. Iniwan namin ang aming mga gamit sa hotel sa BGC at ginugol ang unang araw sa paglilibot sa lugar. Puno ng mga taong namimili ang mga kalsada at ang amoy ng street food ay nakakatakam. Ang isang bagay na talagang tumatak sa akin ay kung gaano kabilis ang wifi sa hotel at mga mall. Isang bagay na halos imposible sa ilang lugar sa London. Bukas, punta tayo sa Intramuros o mga lumang simbahan, mungkahi ni Hailey, pero umiling sina Sophie at Kate. Boracay? Bakit biglaan? Gulat kong tanong. Maganda nga ang Maynila. Pero ang kailangan mo ngayon ay dagat. Sabi nila, sobrang ganda raw ng White Beach. Magbabad tayo sa araw doon para gumaan ang pakiramdam mo. Paliwanag ni Kate. Kahit medyo nadismaya, sumunod na lang ako sa desisyon ng mga kaibigan ko. Kinabukasan, maaga kaming lumipad mula Maynila. Pagdating sa Katiklan, sumakay kami sa isang maliit na bangka papunta sa isla. Ibang-iba ang pakiramdam kumpara sa Maynila. Ang daan papunta sa aming hotel sakay ng e-trike ay medyo maalog at nakakahilo. Ngunit ang tanawin sa paligid ang mga puno ng niyog at ang sulyap sa dagat ay may kakaibang ganda. Pagbaba namin sa hotel at paglabas, bumungad sa amin ang White Beach. Ang bughaw na dagat na kumikinang sa sikat ng araw, ang malawak at pulbos na puting buhangin, at ang masasayang tao lahat ay nasa aking paningin. Ang hilo ko ay agad na nawala. Oh, anong masasabi mo? Sabi ko sa'yo. 'Di ba? Mayabang na tanong ni Kate. Ang ganda nga. Aminado kong sagot. Naglatag kami ng tuwalya, nagpahid ng sunblock at humiga sa buhanginan. Para bang lahat ng aking alalahanin at stress ay natutunaw sa sikat ng araw. Habang nakatingin sa dagat, pansamantala kong nakalimutan ang magulong buhay sa London. Hoy, tingnan niyo doon. May mga lalaking nakatingin sa atin. Bulong ni Hailey na may kasamang tawa. Nang lumingon ako, totoo ngang may ilang kabataang lalaki na pasulyap-sulyap sa amin. May mga mukhang Pilipino at mayroon ding mga turistang dayuhan. Para sa akin na 7 taon na nakatali kay Mike, ang atensyon mula sa ibang lalaki ay bago at sa totoo lang, medyo nakakatuwa. Emily, ang ganda-ganda mo talaga. Blonde na buhok, asul na mata, maputing balat. Ikaw ang pinakaagaw pansin dito. Sinserong sabi ni Sophie. Napangiti ako sa sinabi niya. Sa England, ordinaryo lang ang hitsura ko, pero dito, tila espesyal ang aking blonde na buhok at asul na mga mata. Sa buong hapon na iyon sa beach, may ilang lalaking lumapit, parehong lokal at dayuhan, pero magalang akong tumanggi dahil gusto kong sulitin ang oras kasama ang aking mga kaibigan. Nang magtakip silim, nagyaya ang mga kaibigan ko na subukan ang isang bar na malapit. Pero gusto ko sanang mapag-isa. Mauna na kayo. Maglalakad-lakad lang ako. Pinanood ko silang umalis at nagsimula akong maglakad sa dalampasigan. Naglakad ako patungo sa mas tahimik na bahagi, pinagmamasdan ang mga paraw na may makukulay na layag habang palubog ang araw. Ang mga ilaw mula sa mga restaurant at hotel sa The Mall ay kumikinang sa di kalayuan. Bumili ako ng isang bote ng beer at umupo sa buhangin. Habang hawak ang malamig na bote,
bumalik sa isip ko ang lahat ng nangyari sa mga nakaraang linggo. Ang hiwalayan namin ni Mike, ang pagkawala ng cafe, ang muling pagkikita namin ng mga kaibigan ko, at ngayon, ang mga bagong karanasan. Sa isang banyagang bansa, muli kong napagtanto kung gaano kahirap hulaan ang takbo ng buhay. Ano na ang gagawin ko ngayon? Bulong ko, habang nakatingin sa dagat. Pagbalik ko sa London, maghahanap ba ako ng bagong trabaho? O susubukan kong magtayo ng bagong kafe? Lahat ay malabo. Pero sa halip na takot, kakaibang pananabik ang aking naramdaman. Napagtanto kong masyadong matagal akong naging dependent kay Mike. Ngayon na ang panahon para buuin ang sarili kong buhay gamit ang sarili kong mga desisyon. Sa ilalim ng papalubog na araw sa Boracay, habang mag-isang umiinom ng beer, sa unang pagkakataon ay nakaramdam ako ng pag-asa para sa hinaharap. Wala pa akong konkretong plano, pero pakiramdam ko, ang biyaheng ito ang simula ng lahat. Pagbalik ko sa hotel, wala pa ang mga kaibigan ko. Sa tahimik na silid, binuksan ko ang bintana at nakatulog sa saliw ng tunog ng alon. Nagising ako ng natural, walang alarm clock, at bumungad sa akin ang pagsikat ng araw. Naisip kong lumangoy, isang bagay na hindi ko gaanong nagawa kahapon. Tahimik akong nagsuot ng swimsuit at lumabas ng kwarto. Inilatag ko ang tuwalya sa buhangin at umupo. Ninamnam ang sikat ng araw. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam ako ng tunay na kapayapaan mula nang maghiwalay kami ni Mike. Ang dagat sa umaga ay sobrang linaw at kalmado. Dahan-dahan akong lumusong sa tubig. Unti-unti akong lumayo hanggang sa umabot na sa aking bewang ang tubig. Huminto ako at tinanaw ang abot-tanaw. Walang katapusan ang dagat na kumikinang sa sikat ng araw. Labis akong nagpapasalamat na malayo ako sa magulong buhay sa London at nararanasan ang ganitong kalayaan. Naglakas loob akong pumunta sa mas malalim na bahagi. Hanggang dibdib ko na ang tubig, pero abot pa rin ng paa ko ang buhangin. Doon ako nagsimulang lumangoy. Isang kakaibang pakiramdam na ako, na halos hindi nakapagbakasyon habang nagpapatakbo ng kafe sa Europa, ay lumalangoy ngayon sa isang banyagang lupain. Ang sarap sa pakiramdam na hiwain ng tubig. Tumihaya ako at nagpalutang-lutang sa ibabaw ng dagat. Sana, pwede akong manatiling nakalutang dito magpakailanman, bulong ko habang nakapikit. Ang tunog lang ng alon at hangin ang naririnig ko. Para bang lahat ng problema ko ay naglalaho. Pansamantala kong kinalimutan ang realidad at nagpaanod sa mga alon. Ang pakiramdam ng pag-ugoy-ugoy sa tubig ay parang yakap ng isang ina, mainit at nagbibigay ng kapanatagan. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nagpalutang-lutang. Nang imulat ko ang aking mga mata, napansin kong mas malayo na ako sa pampang kaysa sa inaakala ko. Medyo malayo na, pero naisip ko, kaya ko pa. Nagsimula akong lumangoy pabalik. Pero ang kakaiba, gaano man ako kalakas lumangoy, parang hindi ako lumalapit. Unti-unting lumaki ang kaba sa dibdib ko. Nagsimulang manghina ang aking mga binti at humihingal na ako. Nagpanik ako at mas lalong binilisan ang paglangoy. Pero hindi bumubuti ang sitwasyon. Sinubukan kong kumaway para humingi ng tulong, pero sobrang layo na ng pampang at halos walang tao. Sinubukan kong abutin ang ilalim, pero wala na akong maapakan. Binalot ako ng takot. Kalma lang, Emily. Huwag kang magpanik, sabi ko sa sarili ko. Pero naninigas na ang aking katawan. Bigla kong naalala ang nabasa ko sa isang guidebook. Ang Rip Current, isang malakas na agos na humihila papalayo sa pampang, sabi roon. Kung mahuli ka nito, huwag kang lalangoy ng diretsyong pabalik. Sa halip, lumangoy ka ng paralel sa dalampasigan. Ngunit, halos ubos na ang lakas ko. Unti-unti nang nanlalabo ang aking paningin. Miss, gising! May narinig akong sigaw mula sa kung saan. Tila nanggagaling ito sa malayo. Nang bahagya akong magkamalay, nakita ko ang isang lalaking Pilipino na mariing nakadiin sa aking dibdib. Sa isang iglap. Susubukan ko sanang sumigaw sa takot. Ngunit biglang bumulwak ang tubig dagat mula sa aking lalamunan. Bago pa ako makahinga ng maayos, isang matinding sakit
na parang tumatagos sa aking mga tadyang. Ang naramdaman ko. Sinubukan kong sumigaw, pero malakas na ubo lang ang lumabas sa akin. Sa gitna ng malabong paningin, nakita kong muling bumaba ang kanyang mga kamay patungo sa aking dibdib. Sa gitna ng sakit na parang sasabog ang aking puso, pilit kong pinanatili ang aking ulirat. Are you okay? Gising ka na ba? Tanong ng lalaki sa Ingles. Gising ka na ba? Tanong ng lalaki sa Ingles. Sinubukan kong sumagot. Pero masakit ang lalamunan ko at walang boses na lumalabas. Tumango na lang ako. Nang lumingon ako sa paligid, nakita kong maraming tao ang nakapalibot sa amin, lahat ay may gulat na ekspresyon. May narinig akong boses mula sa malayo. Papunta na ang ambulansya. Konting tiis na lang. Don't worry, sabi ng lalaki, para pakalmahin ako. Sinubukan kong bumangon, ngunit biglang kumirot ng matindi ang aking dibdib. Isang ungol ang hindi ko napigilang ilabas. Mukhang nag-alala ang lalaki. Huwag kang gagalaw. Baka masyado kong nadiinan noong nag-CPR ako. Humingi siya ng paumanhin. Dumating ang ambulansya at mabilis akong nilapitan ng mga paramedic. Nilagyan ako ng oxygen mask at isinakay sa stretcher. Bago ako isakay, muli kong tiningnan ang lalaki. Nag-aalala pa rin ang kanyang mukha. Gusto kong magpasalamat, pero wala pa ring boses na lumalabas. Mahina ko na lang itinaas ang aking kamay bilang pasasalamat. Matapos kausapin ng lalaki ang mga paramedic, sumakay siya sa ambulansya at umupo sa tabi ko. Doon ko lang siya natitigan ng maayos. Matangkad siya, may kayumangging buhok, at mabait na mukha, mga nasa mid-30s siguro ang edad niya. Marco nga pala. Pagpapakilala niya. Nagjo-jogging ako kaninang umaga. Nang makita kitang nalulunod, tumango lang ako. Pagdating sa isang clinic, dinala agad ako sa emergency room. Habang sinusuri ako ng mga doktor, naghintay si Marco sa labas. Pagkalipas ng halos 1 oras, ipinaliwanag ng doktor ang resulta. Mabuti na lang at walang malubhang problema. Pero may maliit na lamat ang tadyang mo. Malamang ay dahil sa CPR. Pasensya na. Baka masyado akong madiin, sabi ni Marco na may pag-aalala. Hindi. Sa totoo lang, magaling ang ginawa mo, sabi ng doktor sa propesyonal na tono. Dahil sa laki ng dibdib ng pasyente, kailangan talagang mas malalim ang diin para maging epektibo ang CPR. Dahil doon, naligtas ang buhay niya. Namula ang mukha ko sa sinabi niya, pero mas nangingibabaw ang pasasalamat. Si Marco ay mukha pa ring nagsisisi. Sa wakas, nakapagsalita na ako. Maraming salamat. Kung hindi dahil sa'yo, wala na siguro ako dito ngayon. Buong puso kong sabi, wala yon. Kahit sino naman, gagawin yon. Mapagkumbabang sagot ni Marco. Sinabi ng doktor na mas mabuting manatili ako sa ospital ng 1 araw para mag-obserba. Kailangan kong tawagan ang mga kaibigan ko. Pero naiwan ko ang cellphone ko sa hotel. Pinahiram ako ni Marco ng telepono niya. Nang ipaliwanag ko kay Kate ang nangyari, sinabi niyang pupunta siya agad. Okay ka lang ba? Ano ba kasing pumasok sa isip mo at lumangoy kang mag-isa? Tanong ni Kate pagdating niya. Kung hindi sana kayo abala sa pagtingin sa mga lalaki, hindi sana to nangyari. Mahina akong ganti. Ang mga kaibigan ko naman. Kumikinang ang mga mata habang pasulyap-sulyap kay Marco. Pero teka, ang gwapo niya, di ba? Sabi nga nila. In every crisis, there's an opportunity. Eto na yon, pabulong na sabi ni Sophie. Nagtawanan sina Kate at Hailey bilang pagsang-ayon. Sa hiya, itinaas ko ang kumot para takpan ang mukha ko, pero pasimple ko pa ring tinitingnan si Marco. Nang akma na siyang aalis, bigla akong nagkalakas ng loob. Pwede ko bang makuha ang contact number mo? Gusto kong makabawi sa'yo paglabas ko. Nag-isip sandali si Marco bago iniabot ang kanyang business card. Isa pala siyang may-ari ng cafe. Napangiti ako. May-ari ng cafe? Tila tadhana. Bukas. Kung okay ka na at may oras ka, tawagan mo ako. Ipapakita ko sa'yo ang magagandang lugar sa Boracay. Sabi ni Marco na nakangiti. Nagpaiwan ang mga kaibigan ko para samahan ako. At kinabukasan ng umaga ay nakalabas na ako.
Masakit pa rin ang tadyang ko, pero hindi naman hadlang para makagalaw. Bumalik ako sa hotel para magpahinga. Sabi ng mga kaibigan ko, pupunta ulit sila sa beach. Sigurado kang okay ka lang mag-isa? Nag-aalalang tanong ni Hailey. Oo, mas gusto ko ngang magpahinga. Magsaya kayo. Taos puso kong sagot. Nang makaalis sila, kinuha ko ang business card ni Marco. Nag-alinlangan ako sandali bago tumawag. Pagkatapos ng ilang ring, sumagot siya. Hello, si Emily to. Yung tinulungan mo kahapon. Ah, Emily. Nakalabas ka na pala. Kamusta na ang pakiramdam mo? Masaya ang tono ng boses niya. Okay na ako. Kung ayos lang sa'yo, pwede ba tayong mag-lunch? Lakas loob kong tanong. Pumayag si Marco. At nagkasundo kaming magkita sa lobby pagkatapos ng isang oras. Nag-ayos ako ng kaunti at nagbihis. Masakit pa rin ang tadyang ko. Pero kinikilig ako sa isip na makikita ko siyang muli. Nauna ako ng kaunti sa lobby. Hindi nagtagal, dumating si Marco, nakasuot ng casual na shirt at maong. Nagbatian kami at sabay na naglakad papunta sa isang restaurant. Dadalhin kita sa pinakamasarap na kainan sa Boracay. Nakangiti niyang sabi. Dinala niya ako sa isang maliit na kainan ng seafood. Medyo malayo sa mataong bahagi ng beach. Simple lang ang lugar, pero puno ng tao. Umorder kami ng inihaw na isda at kinilaw. Iyon ang unang beses kong matikman ang pagkaing Pilipino. At sobrang sarap nito. Ang sarap talaga! Walang ganitong lasa sa London, sabi ko. Buti nagustuhan mo. Ano nga palang trabaho mo? Walang pag-aalinlangan, ikinuwento ko ang lahat, ang cafe na pinamahalaan namin ni Mike, ang kanyang panloloko, at kung bakit ako napunta sa Pilipinas. Kakaiba man na ikwento ang buhay ko sa isang estranghero. Seryoso siyang nakinig. Grabe pala ang pinagdaanan mo. Pero isipin mo na lang, ito na ang bagong simula mo. Magiliw na, sabi ni Marco. Pagkatapos kumain, nagyaya si Marco na pumunta sa Pampang. Mainit pa rin ang araw, pero mas kalmado ang dagat kumpara kahapon. Uminom kami ng iced coffee sa isang maliit na cafe sa tabi ng dagat at nagpatuloy sa pag-uusap. Ikinuwento naman niya ang kanyang buhay, nagtrabaho siya sa isang malaking kumpanya sa Maynila na burnout at lumipat sa Boracay para magtayo ng maliit na cafe. Naintindihan ko ang sinabi niyang napagod siya sa buhay sa syudad at gusto niyang manirahan sa isang lugar na tanaw ang dagat. Nang maghapon na, sinabi kong gusto kong uminom ng San Miguel beer. Kahit na pinipigilan ako ni Marco. Dahil sa gamot at sakit, nagpumilit ako. Pumwesto kami sa isang tahimik na bahagi ng beach kung saan tanaw ang paglubog ng araw. Uminom ako ng beer. Sa una ay medyo nanibago ako. Pero pagkatapos ng ilang bote, nagustuhan ko na. Dahil sa alak, nakalimutan ko na ang sakit ng tadyang ko. Alam mo, simula pa lang noong una kitang makita, alam ko nang napakaganda mo, seryosong sabi ni Marco. Napatingin ako sa kanya. Puno ng sinseridad ang kanyang mga mata. Mula nang maghiwalay kami ni Mike, ito ang unang pagkakataon na nakaramdam ako ng ganitong emosyon. Unti-unting lumubog ang araw sa abot tanaw. At isa-isang sumindi ang mga ilaw sa paligid. Dahan-dahang ipinatong ni Marco ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ko. Habang lumalalim ang gabi, sa tulong na rin ng alak, lumalim din ang aming nararamdaman para sa isa't isa. Tila nawala na ang sakit ng aking tadyang at naging natural na lang na yumakap ako sa kanyang mga braso. Pagbukas pa lang ng pinto ng apartment ni Marco, naglapat na ang aming mga labi. Hindi ko inakala na sa gabing iyon, makakasama ko ang isang halos estranghero. Ngunit sa sandaling iyon, lahat ay parang itinakda ng tadhana. Kinabukasan, mas sumakit ang tadyang ko, kaya't bumalik kami sa klinik. Pagkatapos ng pagsusuri, seryoso akong tiningnan ng doktor. Sa ganitong kondisyon, dapat iwasan ang anumang strenuous activities. Namula ang mukha ni Marco at hindi ko napigilang matawa. Napangiti na rin ang doktor, na tila naintindihan ang sitwasyon. Mabuti na lang at wala namang malubhang problema. Hindi ko namalayan ang paglipas ng isang linggo. Ang mga emosyon na hindi ko naramdaman sa 7 taon naming pagsasama ni Mike ay bumuhos sa maikling panahon na kasama ko si Marco.
Taos-puso siyang nakikinig sa aking mga kwento at inaalagaan ang bawat maliit na detalye. Higit sa lahat, nakikita ko ang katapatan sa kanyang mga mata. Sa huling gabi ko, sa terrace ng apartment niya na tanaw, ang buong White Beach, pareho kaming nalulungkot. Sayang! At kailangan mo nang bumalik sa London, sabi ni Marco habang mahigpit na hawak ang aking kamay. Malupit ang realidad. Nakatira kami sa magkaibang bansa at marami pa akong kailangang ayusin sa England ang kaso namin ni Mike, paghahanap ng bagong trabaho at pagpaplano ng aking kinabukasan. Ngunit ang pag-alis kay Marco ay mas mahirap kaysa sa inaakala ko. Sa maikling panahon, naging espesyal siya sa akin. Pwede pa naman tayong mag-usap, di ba? At sinong makakapagsabi? Baka makahanap ako ng trabaho sa Pilipinas. Maingat kong sabi. Isang ngiti ang sumilay sa mukha ni Marco. Talaga? Gusto mong manirahan dito? Sa totoo lang, bigla ko lang iyong nasabi. Pero nang sabihin ko ito, napagtanto kong iyon ang tunay kong nararamdaman. Mas kaakit-akit ang ideya ng bagong simula sa Pilipinas kaysa manatili sa London. Higit sa lahat, nandoon si Marco. Ang pagbabalik ko sa England ay hindi na isang katapusan, kundi posibleng isang panibagong simula. Pagdating ko sa bahay sa London, pamilyar na tanawin ang sumalubong sa akin, ngunit hindi ko na ito naramdaman bilang tahanan. Para na lang itong isang pansamantalang tuluyan. Ang unang linggo pagkatapos kong bumalik, ay ginugol ko sa pag-adjust sa jet lag at pag-aayos ng mga dapat gawin. Habang nakatira sa sofa ni Kate, nagsimula akong maghanap ng bagong apartment. Kasabay nito, naghanap din ako ng mga oportunidad sa trabaho sa Pilipinas gamit ang aking karanasan. English teacher, translator, hotelier, maraming posibilidad pero ang problema sa visa ang pinakamalaking hadlang. Hindi ako sumuko. Araw-araw kaming nagvi-video call ni Marco at naghahanap ng mga paraan. Bakit hindi mo subukang kumuha ng teaching certificate? Maraming eskwelahan dito sa Pilipinas na naghahanap ng foreign teachers, mungkahi ni Marco. Sinunod ko ang payo niya. Nag-enroll ako sa isang kurso. Sa umaga, nag-aaral ako. Sa gabi, kausap ko si Marco. Para bang ang puso't isip ko ay nasa Pilipinas na. Isang araw, 3 linggo pagkatapos kong bumalik, may isang hindi inaasahang bisita. Tumunog ang doorbell sa bahay ni Kate. At pagbukas ko ng pinto, nakatayo si Mike. Ang mukhang 7 taon kong tinitingnan araw-araw ay parang mukha na ng isang estranghero. Mukha siyang pagod at mas payat kaysa dati. Emily, pwede ba tayong mag-usap? Maingat niyang tanong. Sininyasan ako ni Kate at pumasok sa kanyang silid. Pinapasok ko si Mike sa sala. Pero puno ng kaba ang dibdib ko. Alam ko na kung ano ang sasabihin niya. Bagsak na ang kafe. Simula nang mawala ka, bumaba sa kalahati ang kita. Sabi niya na may buntong hininga. Sa unang pagkakataon, humingi si Mike ng tawad. Sa kanyang panloloko, sa pagkuha ng parte ko lahat, ay pinagsisisihan daw niya. Ngunit malinaw ang tunay niyang layunin. Gusto niyang bumalik ako sa cafe. Pwede pa naman nating ayusin to, di ba, Emily? 7 taon yon. Hindi natin pwedeng basta na lang itapon. Puno ng pagsusumamo ang kanyang boses. Tumahimik ako sandali. Kung 1 buwan lang ang nakalipas, baka bumigay ako. Pero iba na ako ngayon. Ang karanasan ko sa Boracay at ang pagkakilala ko kay Marco ang nagpabago sa akin. Pasensya na, Mike. Hindi na ako pwedeng bumalik. Matigas kong sabi. Nag-iba ang mukha niya. Kahit bilang business partner na lang, maraming kontrata ang nakapangalan sa akin. Mahihirapan talaga ako kung wala ka. Muli akong umiling. Hindi rin pwede. Gusto ko nang magsimula ng bagong buhay. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Mike. Nawala ang nagmamakaawang tingin at napalitan ito ng galit. May iba ka ng lalaki, no? Tama ako, di ba? Sino siya? Ang pananahimik ko ang nagkumpirma sa kanyang hinala. Bigla siyang tumayo at nagsimulang maglakad-lakad sa sala. Naging mapanganib ang kanyang kilos. Nakita ko na siyang magalit dati. Pero ito ang unang pagkakataon na naging ganito siya kaagresibo. Hindi mo alam kung gaano kita kamahal. Tapos ganito lang kadali, para sa'yo na. Pumunta sa ibang lalaki. Palakas ng palakas ang kanyang boses.
Lumabas si Kate mula sa kanyang silid. Sinubukan niyang pakalmahin si Mike, pero lalo lang itong nagalit. Nang sa wakas ay ibinato niya ang isang paso sa sahig, nagbanta si Kate na tatawag ng pulis. Napilitang umalis si Mike. Pero ang huling sinabi niya ay nag-iwan ng takot. Hindi pa tayo tapos dito, Emily. Nang gabing iyon, ikinuwento ko kay Marco ang pagpunta ni Mike. Nag-aalala niyang tinanong kung ligtas ako. Ang kanyang malasakit ay nagbigay sa akin ng kapanatagan. Ngunit ang banta ni Mike ay naging totoo. Kinabukasan, walang tigil siyang tumawag at nag-text. Sa simula, binaliwala ko lang. Pero unti-unting naging mapanganib ang mga mensahe niya. Hahanapin ko kung saan nakatira. Yang bago mong lalaki, hindi ako titigil hanggat hindi ka bumabalik sa akin. Sa huli, blinok ko ang numero niya. Pero gumamit siya ng ibang numero para tawagan ako. Nang lumala ang sitwasyon, nag-report ako sa pulis. Itinuring itong stalking. Pero sinabi ng pulis na hanggat wala siyang pisikal na ginagawa sa akin, limitado lang ang kanilang magagawa. Dahil sa takot, pinatay ko ang aking cellphone. Ilang araw akong hindi na-contact ni Marco. Sinubukan kong mag-email para ipaliwanag ang sitwasyon. Pero alam kong nag-aalala siya habang nag-aayos ako ng bagong numero. Isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap gabi noon at wala ako sa bahay dahil may lakad ako kasama ang isang kaibigan. Habang nanonood ako ng TV, biglang may kumatok sa pinto. Nang tingnan ko ang orasan, pasado 10:00 na ng gabi. Kinakabahan akong sumilip sa butas ng pinto. Laking gulat ko. Si Marco ang nakatayo sa labas. Hindi makapaniwalang binuksan ko ang pinto. Marco, bakit ka nandito? Mukha siyang pagod, pero ngumiti siya. Hindi kita makontak kaya nag-alala ako. Kaya pinuntahan na lang kita. Tinanong ko kung paano niya nalaman ang address ko. Sinabi niyang kinuhanan niya ng litrato, ang form na sinulatan ko sa klinik noong inilagay ko ang impormasyon ko bilang guardian. Sa Pilipinas kasi, kailangan naming mag-ingat. Baka maakusahan kami ng sexual harassment kung basta-basta na lang kami lalapit sa isang babae. Pero itinago ko yung impormasyon mo para sa just in case na sitwasyon. Sa totoo lang, naisip ko, baka basted na ako. Pero kung ganoon man, gusto kong marinig mismo mula sa'yo. Naluha ako sa kanyang sinseridad. Pinapasok ko si Marco at inalok ng tsaa. Ikinuwento ko ang lahat, ang pananakot ni Mike at ang pag-report ko sa pulis. Seryoso siyang nakinig habang nag-uusap kami. Naramdaman ko kung gaano siya nag-alala para sa akin. Bigla na lang. May malakas na kumalabog sa pinto. May sumisipa nito. Emily, buksan mo to. Alam kong may kasama ka dyan. Boses iyon ni Mike. Nagkatinginan kami ni Marco. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang pag-aalala at determinasyon. Ako nang lalabas para kausapin siya, sabi ni Marco. Pagbukas niya, isang galit na Mike ang bumungad. Lasing siya. Sino ka? Ikaw ba, yung bago ni Emily? Tiningnan siya ni Mike mula ulo hanggang paa. Kalmadong sumagot si Marco. Maghunos dili ka. Pag-usapan natin to ng maayos. Hindi mo pwedeng pilitin si Emily kung ayaw kanyang makita. Hindi nakinig si Mike at tinulak si Marco para makapasok. Nang harangin siya ni Marco, sumuntok si Mike. Ilang beses na umiwas si Marco habang sinusubukang pakalmahin ang sitwasyon. Ngunit dahil sa patuloy na pagmumura at pananakot ni Mike, napilitan si Marco na supilin siya. Idinapa niya si Mike sa sahig at ipinilipit ang mga braso nito sa likod. Sa sandaling iyon, tumatawag na ako sa pulis at ipinapaliwanag ang nangyayari. Kahit nakahiga na, patuloy pa rin sa pagbabanta si Mike. Tapos ka na. Ididemanda kita sa pananakit. Ngunit pagdating ng mga pulis, dahil live kong inireport ang lahat sa telepono, hindi nila pinaniwalaan ang sinabi ni Mike. Dagdag pa. Dumating si Kate at nagpatotoo sa mga naunang pananakot ni Mike. Sa huli, inaresto si Mike sa salang trespassing at pananakot. Pagkaalis ng mga pulis, lumapit sa akin si Marco at niyakap ako. Sa kanyang mga braso, lahat ng tensyon at takot na naipon sa akin ay bumuhos bilang luha.
Ngayon ko lang naramdaman ang tunay na kalayaan. Tila tuluyan na akong nakawala sa anino ng nakaraan. Okay na, tapos na ang lahat, bulong ni Marco. Nang gabing iyon, marami kaming napag-usapan tungkol sa hinaharap at sa aming mga posibilidad. Isang nakakagulat na alok ang ibinigay sa akin ni Marco. Gusto mo bang magtrabaho sa cafe ko? Mahilig ka naman talaga sa kape, di ba? Ang kanyang alok ay praktikal at kaakit-akit. Ang pag-iwan sa buhay sa England at pagsisimula ng bago sa Pilipinas ay nakakatakot. Pero kasama siya, alam kong posible. Ang kumpiyansa at lakas ng loob na nawala sa akin dahil kay Mike ay unti-unting bumabalik dahil kay Marco. Hindi magiging madali ang buhay sa Pilipinas. Iba ang kultura. Pero palagi akong nasa tabi mo para tulungan ka, sabi ni Marco. Napangiti ako. Nang gabing iyon, habang magkatabi kaming nakaupo sa sofa ni Kate, pinaplano ang aming kinabukasan. Naramdaman kong isang bagong buhay ang magsisimula na. Isang buwan ang inabot para ayusin ang lahat ng gamit ko sa England. Ang pag-terminate ng mga kontrata, pag-aayos ng mga gamit, at paghahanda ng mga dokumento ay mas komplikado kaysa sa inaasahan ko. Sa panahong iyon, bumalik si Marco sa Pilipinas at inayos ang lahat para sa aking work visa. Nagulat man sina Kate, Sophie, at Hailey sa desisyon ko. Buong puso nila akong sinuportahan. Sa araw ng pagdating ko sa Pilipinas, naghihintay si Marco sa airport na may dalang bulaklak. Nang makita ko siya, nakumpirma kong tama ang lahat ng desisyon ko. Ang apartment ni Marco ay isang maliit na studio na tanaw ang dagat ng Boracay. Masikip, pero ang tanawin mula sa bintana ay mas maganda kaysa sa anumang mamahaling apartment sa London. Ang unang buwan ay mabilis na lumipas habang nag-adjust ako sa bagong kapaligiran. Ang cafe ni Marco ay isang maliit at maginhawang lugar. Ako ang namamahala sa pagtimpla ng kape at pag-asikaso sa mga dayuhang customer. Nang magdagdag ako ng English afternoon tea set sa menu, dumami ang mga turistang pumupunta. Ang pag-aaral ng Filipino ang pinakamahirap. Pero sa tulong ni Marco at ng staff sa cafe, natuto ako ng mga basic na pag-uusap. Ang unang pangungusap na natutunan ko ay, "Pasensya na, pwede po bang mag-English?" Naging sandata ko ito sa maraming sitwasyon. Habang papalapit ang pag-expire ng visa ko makalipas ang 1 taon, inimbitahan ako ni Marco sa isang espesyal na hapunan sa White Beach. Isang mesang may kandila, isang bote ng wine, at ang kinakabahang mukha ni Marco lahat ay senyales na may espesyal na mangyayari. Pagkatapos naming kumain, habang naghihintay ng dessert, may kinuha siyang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Sa Pilipinas, may kasabihan kaming humanap ng katapat. Ito'y nangangahulugang humanap ng taong makakasama mo habang buhay. Emily, gusto mo bang maging katapat ko? Natawa ako sa kanyang kakaibang proposal, pero kasabay nito, tumulo ang aking mga luha. Sa loob ng kahon ay isang simpleng singsing na may diamante. Walang pag-aalinlangan, sumagot ako ng, "Oo, ngayon." Ang Pilipinas ay hindi na lang isang lugar na tinutuluyan ko. Ito na, ang aking tunay na tahanan. Sa paghahanda ng kasal, ang pinakaikinabahala ko ay ang makilala ang mga magulang ni Marco. Sabi niya, medyo tradisyonal daw sila, pero mauunawain. Sa aming unang pagkikita, naghanda ako ng pagbati sa Filipino at nagdala ng mga regalo mula sa England. Pero salungat sa inaasahan ko, naging mailap sila. Mukhang hindi pa sila handa na magkaroon ng manugang na dayuhan. Malungkot na sabi ni Marco pauwi. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unting bumuti ang aming relasyon. Lalo na, nang matikman ng nanay niya ang scones na gawa ko, nagpaturo pa siya kung paano ito gawin. Ang tatay naman niya, tahimik pa rin, pero paminsan-minsan ay nagtatanong tungkol sa football sa England para magsimula ng usapan. Kailangan lang pala ng proseso, ng pagtanggap at pagrespeto sa magkaibang kultura. Ang aming kasal ay simple lang, dinaluhan lang ng pinakamalalapit na pamilya at kaibigan. Kumuha ng leave ang mga kaibigan ko para makadalo. Ang buhay mo, parang isang fairy tale, sabi ni Sophie na may inggit.
tumatak sa puso ko ang mga salitang iyon. Pagkatapos ng kasal, lumipat kami sa isang mas malaking apartment na tanaw ang buong isla. Ang tanawin mula sa bintana ng aming bagong tahanan ay patuloy na nagpapakilig sa akin. Ang dating banyagang buhay ay naging komportable na, at ang kafe ay lalong dinarayo ng mga suki. Isang taon pagkatapos naming ikasal, nabiyayaan kami ng isang anghel. Umiyak sa tuwa si Marco nang malaman niyang buntis ako. Ang paghahanda sa panganganak bilang isang dayuhan sa Pilipinas ay isang bagong hamon. Ngunit sa tulong ni Marco at ng mga staff sa ospital, ligtas kong naisilang ang aming malusog na anak na babae. Naging mas kumpleto ang buhay ko sa Pilipinas. Paminsan-minsan, kapag namimiss ko ang England, nagvi-video call kami ng mga kaibigan ko o kumakain ng scones na gawa ko. Pero kapag naglalakad ako sa dalampasigan ng Boracay, o habang karga namin ni Marco ang aming anak at pinapanood ang paglubog ng araw, nararamdaman kong ito talaga ang lugar kung saan ako nararapat. 3 taon na ako sa Pilipinas. Nakakapagsalita na ako ng basic na Filipino at masarap na rin akong magluto ng sinigang. Ang relasyon ko sa mga biyenan ko ay mas naging natural na. At minsan sa isang buwan ay sabay-sabay kaming kumakain. Kapag nakikipaglaro ang anak ko sa kanyang lolo't lola, tila nawawala ang anumang hadlang sa wika at kultura. Minsan, kapag mag-isa akong naglalakad sa dalampasigan, naaalala ko ang aksidente noong araw na iyon. Nakapagtataka pa rin kung paano binago ng isang mapanganib na sandali ang buong buhay ko. Kung hindi ako nagising ng maaga noon, kung hindi ako lumangoy, o kung wala si Marco doon, wala sana ang buhay na mayroon ako ngayon. Habang naninirahan sa Pilipinas, marami pa ring hamon sa wika at may mga pagkakataong nami-miss ko ang aking pamilya sa England. Ngunit ang mainit ng ngiti ni Marco, ang halakhak ng aming prinsesa, at ang sikat ng araw sa Boracay na pumapasok sa aming bintana ay nagbibigay sa akin ng lakas para malampasan ang lahat. Nararamdaman ko kung gaano ako kasaya sa bawat ordinaryo at mapayapang araw. Sana maging mapayapa muli ang araw na ito.